So, ang gagawin natin first ay ipapakita ko sa iyo yung tinatawag natin na default value. So, bibigyan lang natin siya ng default value. So, ang una, ang gagawin natin dito, introduce ko muna sa iyo yung tinatawag natin na data types. May idea ka ba kung ano yung data types? So, yung mga data types natin sa C++, it includes yung int, so short for integer. So, meaning yan ay whole number. Next naman, kadalasan na ginagamit natin ay float and double. So, ito naman, ang float and double natin, integer din sila, but with decimals. Yes, so hindi sila whole number. And then, meron tayong string na ginagamit. Yan. So, ang string naman is a sequence of characters. Okay. So, ano ba yung sequence of characters? Let's say, for example, yung name. So, for example, ang name ay Dean. So, this is a sequence of characters pa din. No? So, character D, character I, character N, and character E. So, after ng string natin, meron tayong char, short for character. Yan. So, short for character. So, ito naman, yung, let's say, sinasabi ko nga, yung D, or meron kang I, or meron kang N, or meron kang E. So, it's either small, capital, numbers, pero pag meron silang single quotation, yan, that's a considered character. Kapag nilagyan mo siya ng single quotation. Now, kapag naman ang ginawa natin ay double quotation siya, it means string yung ini-include natin. Natatandaan mo yung sa ginawa natin sa cout? So, yun. So, double quotation yung ginamit natin, meaning string ang pinapakita natin. Then, after nun, meron tayong boolean. So, ang boolean natin is a true or false. Yan. So, ito yung mga kadalasan na gagamitin natin for our tutorial dito sa type na to. Now, ang gagawin natin muna ngayon is yung ating arithmetic operators. So, sa arithmetic operators natin, ang gagawin natin dito is magde-declare tayo ng data type na int kasi whole number yung i-compute natin. Now, meron tayong tinatawag na variable. Let's say, for example, num1. Variable, ang ibig sabihin niya is container of data. So, when we say container of data, lalagyan siya ng kung anong klaseng data yung pinapasok natin. Isipin mo na lang, meron kang data type na int dito at ang int mo ay whole number siya at integer siya. Ibig sabihin, ang num1 mo, ang data na i-contain niya ay whole number siya. Now, since whole number siya, ito yung magiging default value niya. Let's say, for example, meron tayong 10. Okay. So, after that, ang next naman na gagawin natin, since arithmetic ang gagamitin natin, magkakama lang tayo dito. So, ang next na gagawin natin is we will include yung num2 naman. So, this will be your first variable and this will be your second variable. Now, tignan mo yung rule. Same num yung ginamit mo, pero eto may 1, eto may 2. Okay? So, number 1 rule, bawal kang gumamit ng same variable. Now, ang gagawin natin ngayon, yung next is, include natin yung magiging data niya. Let's say, for example, ay 20. Then, huwag mo kakalimutan yung magiging semicolon natin dito. Okay? So, ngayon, ito yung sinasabi ko, container siya ng data. So, ang data mo ngayon yung 20 at saka yung 10. So, ang variable mo
yung num2 at saka yung num1 natin. Then, wag na wag mong kakalimutan ngayon yung magiging semicolon natin dito.